Samantala, pinabulaanan ni Davao City Vice Mayor Paulo Duterte ang akusasyon ni Edgar Matubato na inutos niya ang pagpatay sa negosyanteng si Richard King. Wala raw panahon ang vice-alkalde para patulan ang testimonya ng anyay isang baliw. Nakatutok si Tina Pangliban Perez. Halos 3 linggo ring nakalive si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte. At sa kanyang pagbabalik sa City Council, hindi siya tinantanan ng media sa reaksyon niya sa testimonya ni Edgar Matubato, ang umaming hitman ng umano'y Davao Death Squad. Mariing itinanggi ng anak ni Pangulong Duterte na gumamit siya ng droga at pinapatay ang negosyanteng si Richard King noong taong 2014. Never in my life nga nanugo ko mong papatayag tao. Kung naamang ko'y kalagot sa isa ka tao, ako mismo mukulata niya, kabalo mo anak mga taga Davao. Di ko manugo sa ako ang mga problema sa kinabuhi. Sabi ng vice-alkalde, hindi niya personal nakakilala si King. Pero may plano raw sila magkita noon ni King para sa isang business meeting. Hindi na raw yun natuloy dahil sa pinatay na si King. Nato'y mga middleman sa una nga gusto si Richard King makigstorya sa ako because naasay mga rescue equipments na ipakita sa ako para sa 911 sa Davao City. Pero wag yun na nahitabo. He even invited me to Boracay para dito niya ma-demonstrate to iyahang mga watercraft, no? So wala yun na mahitabo kay tungod na matay man siya. Wala rin daw bodyguard si Vice Mayor Duterte noong bata pa. Kung meron man daw siyang security escort, hindi isa rito si Matubato. So whatever ginasulti ni Matubato, and to tell you frankly, Mr. Matubato, I don't know you. Bisag mag-atbangay tanduha karon dayon. Basig imuha ng anak ang imuhang ginasulti diha sa Senado. Tumanggi ang Vice Mayor na pumunta sa Senate hearing dahil hearsay lang anya at walang ebidensya ang mga paratang sa kanya ni Matubato. Kung siya umano ang magbubulgar ng mga nalalaman, may isang senador umanong nagko-cocaine at sinisiguro niyang makakakuha ng ebidensya. Kaya kung ako'y makahimog ebidensya ninyo, I'll see to it na kung ako mo-akusa ninyo, narabay senador diha, naga-cocaine, o ako'y makakuhag ebidensya nimo, igawas ko yun na. Tininuod ta na storya. Nagkausap na rin daw sila ng kanyang ama hinggil sa testimonya ni Matubato at wala raw siyang planong kasuhan si Matubato. I don't have the time para atubangon na inyohang mga gipambuhat. O kabalugon sa siya, buang na. Tina Pangliban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Inamo ni Senador Antonio Trillanes si Vice Mayor Paulo Duterte ng Davao na sumailalim sa drug test kasabay niya at ng ilang senador. Itong naging reaksyon ni Trillanes sa pahayag ng Presidential Son na mayroong senador na lulong sa cocaine. Ayon kay Trillanes, dapat din ay pangalanan ni Vice Mayor Duterte ang kanyang tinutukoy. Nakakasiguro raw siya na hindi siya ito. Wala rin umano siyang alam na mga senador na adik. Handa raw ang senador na sumailalim hindi lang sa urine test kundi sa blood test na rin. Na kung ako mo-akusa ninyo, narabay senador diha, naga-cocaine, o ako'y makakuhag ebidensya nimo, igawas ko yun na. Dapat same standard. Kung mag-a-accuse siya, di sabay-sabay. Di ba? Oo, tsaka hindi yung urine lang, blood. Talaga. Huwag na tayong mag-blind item, di ba? If he is sure about his information, then, sabihin mo, di ba? Si Senate President Coco Pimentel naman tumangging magbigay ng reaksyon. Mauubos lamang daw ang oras ng mga senador sa mga pagpatol sa mga isyong tulad nito. Handa raw i-turn over ni Senator Antonio Trillanes IV si Edgar Matubato sa PNP oras na matanggap nila ang arrest warrant para sa testigo. Naglabas na kasi ng warrant of arrest ang korte sa Davao City matapos hindi makadalo sa arraignment si Matubato para sa kaso niyang illegal possession of firearms. Pakiusap ni Trillanes, hayaan siyang mismo ang personal na magdala kay Matubato sa Camp Crame para i-turn over kay PNP Director General Ronald Bato de la Rosa. Yan ay para maiwasan daw ang gulo na pwedeng mangyari kung aarestuhin pa si Matubato. Dagdag pa ni Trillanes, walang intensyon na hindi dumalo sa arraignment si Matubato. Hindi raw siya nakapunta dahil hindi niya alam na meron pala siyang arraignment. Kahit ang abogado niya, hindi raw ito alam. Handa rin daw si Trillanes na bayaran ang piyansa para kay Matubato.
Sa ngayon ay si Trillanes ang nangangalaga at nagbibigay ng proteksyon kay Matubato na nagpakilalang hitman ng Dimanoy Davao Death Squad. Ako ang naghahawak ng kanyang custody and security. So pwede niyong ipadaan sa akin yung warrant of arrest at ako na ang magpapaabot sa kanya para hindi niyo na kailangan hanapin pa at wala ng untoward incident. Interpretation, tinutulungan ko pa eh. Sinabi ko pa nga sa kanya doon sa loob ng refectory, cool ka na, kaya mo, huwag ka mag-iinit dahil ganyan talaga, mahirap talaga. Eh pagkatapos nung tinago naman yun, ako napaka-unfair naman. Una pa, hindi ba sabi ko pa nga eh, I think it's just an oversight. I think it's just an oversight. Hindi sinasadya. Pero nung nakita ko na talagang may mga testigo, tapos nung lumapit, ang nag-trigger sa akin, umalis yung testigo, samantalang may order, huwag kang aalis, dahil andito pa yung mga yan. Alam nyo aalis na yan bukas. Eh bakit umalis? Dahil nagkalabasan na meron pa ng kaso. Eh syempre, puputok na yan. You cannot help us all feel, si Lacson lang gusto niya, terminate na eh. Tigil na. Ito ko, ayoko. Ba't natin terminate ito? Eh, sasabihin ng tao, tatago tayo. Eh, pero nung lumabas nga yung note na sabi nga, dinala because nako-compromise na yung security, eh, dapat nagpaalam. Dapat nagpaalam. Kasi kung nagpaalam, at least magkakaalaman, di ba? At saka, andun ako sa oversight lang yan. Sige na, nasaan ba yung kaso? Pakita nyo. Eh, nung pagka 1+1, naging 2 eh. Diba? Pero sir, pwedeng mag-decide kayo, sir, na i-terminate na dahil dun sa, sabihin ng ibang kasama nyo, you were taken for a ride. Pero sir, ito'y tungkol kay Matubato. Kung nagsinungaling man siya, granted nagsinungaling, paano sir yung main reason para dito sa hearings, which is yung EJK ngayong... Hindi siya ba ang nagdala kay Matubato sila eh. Ang hinahabol ko, kita naman yun, palagi ko inuulit yung gagawin ng committee, di ba? Hindi naman yun ang hinahabol ko eh. Pero ang lumabas, Matubato was the end all and be all for their case. Nung mag-i-implode na si Matubato, lahat sila sabi, to my mind as a lawyer, hindi ko dadalhin yung Davao group here. Sasabihin lang na, wala kaming kinalaman dyan. So paano yun? Ibig sabihin, hindi talaga yung EJK na nangyayari ngayon ang main purpose, kundi nila. Davao at Duterte. Nila, Duterte pa rin ang target eh. Ako, ang target ko, abay, teka, magpaliwanag nga kayo. Dala ko papakita ko sa inyo. Bayan by bayan, ito ang pinatay dyan. Ikaw ang provincial director. General De La Rosa, anong ginagawa mo din sa provincial commander na ito? Hindi siya gumagawa ng kanyang trabaho. Di ba? Doon dapat tayo pupunta para matigil, para mahinahon ang tao. Eh kung hindi yun ang pakay natin, ay ba't tayo nag-iimbestiga? So sa tingin niyo po, Senator, may ibang agenda talaga? Ang agenda talaga si Duterte. Ang problema naman doon sa presidente natin, napipikon siya. Sinasagot niya lahat. Kaya nga sabi ko nga, nadadapa ka sa sarili mong espada, mahimik ka na, huwag ka na magsasalita, gawin mo lang yung trabaho para matapos tayo. Sigurado may magsusulsul dyan laban sa akin. Hindi ginagawa na senador yun, lalo na siya presidente ganito, no? Pero, mahal natin ang bansa eh. Kailangan sabihin natin dahil maraming issues sa foreign relations na napipigil siya. Mayroong mga issue na dapat natin pag-usapan. Committee on Justice and Human Rights, this meeting is now in order, and I will ask Senator Lacson to convene his own committee. On the part of the Committee on Public Order and Dangerous Drugs, this hearing is hereby called to order. Thank you, Ms. We call to order the hearing today on the Committee on Justice and Human Rights jointly with the Committee on Public Order and Dangerous Drugs after having suspended the hearing last 22nd September. This is a continuation of the resolutions and the privileged speeches made by several senators. There's a Senate Resolution number 9 by Senator Leila de Lima concerning the recent and rampant killings, extrajudicial killings, and summary executions, and to strengthen accountability of law enforcers. That's the highway upon which we are going to traverse in this investigation. At the same time, we have Senate Resolution number 151 by Senator Antonio Trillanes III on the alleged extrajudicial or summary killings purportedly committed by the Davao Death Squad
and in order to have the protection of people's basic human rights, and also in pursuance of the campaign against terrorism, drugs, and street crimes. Oh, the fourth. I'm sorry. You mean there are four of you? I stand corrected. Let the minutes reflect that Senator Antonio Trillanes is the fourth among several Antonio Trillaneses. In as much as I am told by the committee secretariat that, and because of the motion made by Senator Leila de Lima, the Davao police are here. And these are the people that have been mentioned in various occasions by different sources, including the senators and including one witness here. We're happy that they have arrived, and let me just acknowledge some of the personalities here that have arrived, and we thank them. Good morning to everyone. First and foremost, the General De La Rosa, Ronald De La Rosa, and General Eleuterio of IAS, Internal Affairs. Is he here? Yes. And of course, Undersecretary Cui. I'm sorry, I should have acknowledged you first. Civilian authority being supreme over the police and the military. Undersecretary of Local Government, and of course, Director La Peñas of the La Peña of the Dangerous Drugs Law, Dangerous Drugs Board, and of course, PIDEA. I'm sorry, PIDEA, and Director Dante Gueran at the National Bureau of Investigation, Director. We also have Police Chief Superintendent Manuel Garlan of Davao, and of course, thank you again to Chief Superintendent Marquez, Augusto Marquez Jr., and also Bartolome Ricardo, Superintendent Bartolome Ricardo of the Philippine Army. And there will be other witnesses that will come over again. But before we call in the witnesses, those of you who have not taken your oaths, will you please stand up so that we can administer the oath? Comsec. Please raise your right hand. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in the inquiry? You may sit down. Thank you. Let it be reflected that Colonel Bacardo and Police Chief Superintendent Manuel Garlan have taken their oaths of office. Not their oaths of office, but their oath here. Again, I reiterate the previous rules that we in the committee have agreed upon. There are 2 lecterns here for all the committee members to use upon recognition. The chair will give wide latitude to the questions given. You have 10 minutes to ask your questions, but the answers, we will give more than 10 minutes. It will not be counted. The answers will not be counted on your time, so that there is wide latitude. Again, I reiterate that if there is need for reiteration or to emphasize or to tell the whole story, the senator will be given, and I'm sure you have given me wide latitude previously to continue the questions. Let me just do this properly so everybody's on the same page. Having said all that, we want to make sure that the committee respect, and I know that all the senators will act with dignity and with candor and with the utmost discipline, so that we can make a very good account of the Senate investigation. The Senate is a very respected body. I don't think I have to bang the gavel and call anybody to order. If there is any disorder, I will bang the gavel so that we can suspend and we can deliberate in private so we can handle it correctly, as we do it in the Senate. Should be no sign of emotion or any sign or indication of parliamentary misconduct.
Having said that, Mr. President, I would like to call on, I think I saw the chairman, Senator De Lima raise her hand. Senator De Lima, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Good morning to everyone. Just a brief manifestation for the record for the sake of accuracy, because it was mentioned earlier by the good chair that I was the one, this representation was the one who moved for the issuance of an invitation and or subpoena to the members or the alleged members of the Davao Death Squad, as mentioned by the witness. Based on the transcripts of the September 15, 2016 hearing, which was the first hearing attended by Mr. Edgar Matubato, it was in fact Senator Trillanes who moved for the issuance of an invitation or subpoena. May I just quote, at any rate, I would first move that we subpoena Vice Mayor Paulo Duterte and all the members of the Davao Death Squad as mentioned by our witness, especially those belonging to the Philippine National Police and the NBI. And I just reiterated that motion during the last hearing of September 22. I just invited the attention of the body as to the invitation as requested by somebody else. So it turns out that it was, in fact, Senator Trillanes and not this representation who asked for such invitation. Thank you. Mr. Chair, may I also make a manifestation? Let me just address the manifestation made by Senator De Lima. I think I was very clear that all these witnesses were invited by virtue of the privileged speeches as well, which contain your motions. So I think I will stand by my previous remarks. I also want to make sure that when we call these witnesses, this is also by virtue of the resolution made by Senator Trillanes. Now, on the motion, is that which you say is a reiteration that was never carried last time because I think there was an objection by Senator Subiri. But let me just point out that the committee will later on talk among each other as to whether we will invite them. In the first place, insofar as the Davao Death Squad, there is no finding yet that the Davao Death Squad exists. There is a lot of talk, and that's why we brought them here to find out whether, in fact, there is an existence of a Davao Death Squad. So it is very difficult for the chair, and as well, I'm sure with my confrere, Senator Lacson, to, I hope I am not speaking out of turn, Senator Lacson, to invite the Davao Death Squad because nobody's going to come up and show up just like that. It's not been publicly incorporated in the Securities and Exchange Commission, and there's no effort on the part of anybody to say I'm a member of the Davao Death Squad, and therefore I cannot accede to that second motion unless there is testimony to prove the existence of the Davao Death Squad or admission by any of the witnesses here that such a squad exists and that the following people are members of the Davao Death Squad. Of course, all these statements would have to stand the scrutiny of investigation by the senators before we act. We act with judiciousness here and consideration for the rights of everybody, and we act in the interest of truth. So having said that, I now recognize Senator Cayetano. Go ahead, Senator Cayetano. Thank you, Mr. Chairman, at magandang umaga po sa atin lahat. Mr. Chairman, you actually already stated what I wanted to manifest, that we are inviting people who have been mentioned. It is the tradition of the Senate that they can defend themselves here. It is the tradition of the Senate that in accordance with the Constitution, a person can confront his accusers. But to call them as members of the Davao Death Squad would be having an unfair conclusion at this time. So Colonel Dionisio Abude, retired of the Heinous Crime Division, SPO3 Las Cañas, who Mr. Matubato continually referred to, PO3 Ayaw and PO3 Jumawan, and others are here today because they were named and invited. If need so, Mr. Chairman, I'm willing to present them, not to attest to the truth of their testimony, but to give them a chance to refute the testimony, to refute or to accede to meaning to confirm or deny the testimony of Mr. Matubato. And lastly, Mr. President, as I have mentioned at the start of the hearing,
The Duterte administration campaign against drug is not a campaign to kill people indiscriminately, not to get rid of criminals extrajudicially, but is a campaign to save the nation and save the generations from drugs. And these policemen will be able to testify how it was done in Davao. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chairman. Yes, Senator Lacson. Would it be proper and correct to refer to them as members of the Heinous Crime Division? And I'd like to address that to Senator Cayetano or to Chief Superintendent Gerlan, who's the Director of Police Regional Office 11. Would it be the correct and proper nomenclature, if I may say so? Your Honor, they are not all members of the Heinous Crimes Division, so we can refer them maybe as former members of Police Regional Office 11 in general. Thank you. You say former members. That means to say that they have either retired or have been reassigned to other duties. Yes, Your Honor. Outside of Davao City. If I may give an accounting of the 23 invited, 22 are actually named because one has a double entry. Out of the 22, 12 are still in the active service, and 10 of these are still with the Police Regional Office 11. One is with the PSPG, and one is with the Aviation Security Group, and 10 have already retired, Your Honor. So, in effect, how many are going to be presented here today? We have 16 present, including 4 of the retired personnel, sir. So 4 have retired, and of the 12, they are still in Davao or have been reassigned elsewhere? 10 out of the 12 still in the active service are in Davao, but they are present today, sir. Thank you. All right, so that is very clear. These are policemen that have been assigned in various occasions, either in the Heinous Crimes Division or in other positions, and some of them have retired and some of them are still on duty, not necessarily with the Heinous Crimes Division. Having said that, in response to Senator Cayetano, I will give him the proper time, not necessarily as a presenter of the witness. In fact, one of the things that was worrying both Senator Lacson and myself, sino ba ang magpipresenta sa witness dito? Because ang nag-imbita ay sila Senator De Lima. Hindi naman nag-imbita, ang reference namin ay yung motion at saka yung privilege speech. Kaya kung hindi nila gagawin yun, I suppose kailangan isalang natin ang testigo at magtatanong tayong lahat ngayong araw na ito. At kung makakatulong si Senator Cayetano, kung gusto niyang mag-clarify or he may have some information that we don't have, I will give him wide latitude. Okay? Having said that, we shall now proceed to the hearing per se. I want to remind the COMSEC, because I asked him earlier that there were requests for pending documents, pending requests for documents. I want to know from him if those documents have all been submitted. Yes, sir. Can you please go to the microphone? Because I would want to have a senator say, we requested and that they were ignored. Yes, sir. These documents have been submitted already. We have marked the documents annexes A to L. All right, and these documents are available for every senator Yes, to produce, for- and they will be distributed accordingly. Is that correct? Yes, sir. And they have not been distributed right now. Yet. Sir, What is yes? Sir, we're working on. What is of the yes? others. Have you distributed them or not? Not yet. We're depending on the request of the senator, sir, because we have problems with the manpower and the facilities. I and, don't think we equipment. have problems with the manpower. It's just a question of your execution of this. The Senate President has given me latitude to, for you to ask other members of other employees here in the Senate for you to be assisted, because I raised that point, because there are voluminous documents. So please make do. Yes, Deed. sir. Yes, sir. We'll do that. All right, thank you. I will expect that in fairness to the senators, that they all are given the necessary documents that have been asked for, so that they can produce and study them and be the basis for questions and judgment. Having said that, we shall call our witnesses now. Is that okay with everybody? Are there any questions? Who shall we call first? Senator Cayetano, I heard you say a certain colonel in charge of the Heinous Crime Division.
Or maybe I should ask Chief Superintendent Garland. Sir, may we request that former Senior Superintendent Abude be the first to present. Chief Superintendent Apulit. Police Senior Superintendent Abude, sir. Active duty. Retired already, sir. Retired. Abude, A-B-U-D-E. In Bisaya, it used to be Abode. It became Abude. Yes, sir. All right, thank you. Abude. Committee Sec, please call the witness here and should they sit up front here. You notice while we were waiting for him that we placed a special podium for the special table for the witness, so that nobody can say that he's being coached. Colonel Abude? Sergeant at Arms? I would require that a lawyer be provided him. If he has brought a lawyer, that would be appreciated if he would he would present himself. And Mr. Chairman. yes, Senator Trillanes, while we're waiting. Based on the agreement last hearing, the witness, Mr. Edgar Matubato, was supposed to identify the other officers. We will come to that. We're not at that moment. If you will recall, there was no agreement. I merely said I did not dismiss him. Precisely, I did not dismiss him just in case we will lead him. When the proper time comes, if you request, after testimony has been made, that would be more timely than now. Well, if we're going to introduce these officers one by one, then that would preempt the whole thing, Mr. Chairman. Mr. I believe Chairman. it would be proper for him to identify these officers first, again as another test of credibility. Then we can make them present whatever they want Mr. to Chairman, present. I may help. Yes, go ahead. Mr. Chairman, before the hearing started, I asked if they have a lawyer, and I asked the lawyer about certain stipulations, and he said they're willing to stipulate that they know Mr. Matubato and Mr. Matubato knows them. So that will do away with the identification because they're willing to admit that. But I'd rather they say it themselves once they get there. The request is just that they be given the opportunity to testify freely before they're confronted, just because there were 3 previous hearings wherein their names was continuously battered, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Senator Cayetano. You will recall that both the chairman of these committees talked about an executive session so that they can have a lineup. In fact, I asked Senator Lacson, and he graciously accepted at that time that the witness be there at the lineup. But in fairness to the policemen, we wanted that so that they would not be unnecessarily ridiculed or their families could be, put to embarrassment. These are people who serve, and as far as I'm concerned, the general rule is that they do their duty. They're given that latitude. So having said that, anyway, all these people have been mentioned. The names that you have invited have been mentioned, and if they have not been mentioned, then you can call the attention of the chair. And if we need to identify to let him be identified, then you can the chair will entertain a motion at that time. Okay. Well, Mr. Chairman, anyway, the suggestion came from the chair, and I was just reminding. Yes, but if now Senator Cayetano is saying that yung mga na-identify ni Mr. Matubato na mga PNP officers ay umaamin na kilala nila si Mr. Matubato, and that would do away with the identification process, and I would be satisfied by that. Pero sinasabi ko lang, Mr. Chairman, na when this idea was proposed, it was supposed to be a test of the credibility of Mr. Matubato. Ngayon, kung inaamin na ng mga police mismo, we should be fair enough to say na nagsasabi ng totoo si Mr. Matubato, Mr. Chairman. Please do not put the cart before the horse. Well, no, at least as far as the identification the chair would like to request Senator Trillanes not to make conclusions because that's why we have an investigation here. But there is a stipulation, Mr. Chairman, at least as far as the identification of the officers are concerned. In point of law,
when a stipulation is made, that is to save time. Yes. It is not supposed to prove the case. No. I was not talking about the case, Mr. Chairman. I was talking about the identification. Kasi sinasabi yon na papuntahin natin yung mga police para ma-identify as a test of credibility. Well, ngayon kung inaamin na, then we should also be man enough to say that as far as that is concerned, then nagsasabi ng totoo si Mr. Matubato. I will cut this conversation right away. There is no need for it. The proper time to ask the witness is that, are you the same person referred to by Mr. Matubato? And I will suggest that you ask that question and I will give you that right to do so. Pag humarap yung testigo dyan, tanay mo, ikaw ba yung sinasabi ni Matubato? Pag sinabi niyang oo, it doesn't prove anything except that the man exists. Tandaan natin, Davao yan. Magkakakilala lahat yan. Kilala ng mga pulis yung mga hoodlum, kilala yung mga testigo. Nag-bury naman ako, kaya alam ko yung sinasabi ko rito. So give me some latitude. Proceed, please. Is the witness here already? Would you please ask him to move forward? Hiniling ni Senador Antonio Trillanes na magbitiw na bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senador Dick Gordon. Ayon kay Trillanes, hindi patas si Gordon sa mga senador sa hearing. Hindi raw kasi niya pinapasali sa pagtatanong ang ilang mambabatas tulad na lang sa pagdinig sa shabu shipment sa Bureau of Customs. Binatikos din niya ang committee report ni Gordon noon na hindi raw state-sponsored ang extrajudicial killing sa bansa. Kaya naman laki ng pasasalamat ni Trillanes na committee chairman na ni Senador Panfilo Lacson ang hahawak sa pagdinig ng kaso ni Kian de los Santos. Magiging maayos at patas daw kasi ang pagdinig sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Makakapagtanong yung mga senador. That's the major difference. Okay. Pangalawa, yung kanilang whitewashed conclusion nung una na wala daw state-sponsored EJK, parang ang nangyari, yung libo-libong namatay, parang napeste lang, na bird flu. Di ba? It doesn't make sense. That would make him the most stupid chairman ng Blue Ribbon Committee. Ayon naman kay Senador J.V. Ejercito, napag-usapan ang issue sa pulong ng mga senador kahapon, pero hindi ito big deal. Posible raw na nasolo ni Gordon ang hearing dahil isa siyang abogado. Pero nangako raw si Gordon na bibigyan niya ng pagkakataon ng bawat isa sa susunod na pagdinig. Napuno ng mga kabataang nakikiramay ang ika-4 na gabi ng burol ng 17 anyos na si Kian Lloyd Los Santos sa Caloocan. Karamihan ay mga kaibigan ng grade 11 student na napatay ng Caloocan Police. Isang kanta pa ang kanilang sinulat at inalay kay Kian. Wala kang kasalanan, wala kang kasalanan, wala kang kasalanan, inosente ka, Kian. Ilang tarpaulin din ang nakakabit sa paligid na may nakasulat na Stop Killing the Poor at Justice for Kian. Nitong weekend, una na nakiramay ang ilang politiko, gaya ni Senadora Risa Ontiveros. Nagbigay siya ng abogado sa pamilya at proteksyon para sa mga testigo. Laan po ako para bigyan ng lahat ng maibibigay na proteksyon at seguridad sa pamilya at mga witnesses para makamit ang katotohanan sa pagkapatay na ito, makamit ang katarungan para kay Kian. Natutuwa ako kasi may taong nagmamahal sa anak ko, handang tumulong, masaya ako. Kasi walang kamuang mga anak ko, inosente. Pinatay nilang gano'n. Kaya natutuwa ako, simpatya nila. Ilalabang ko ang anak ko kahit saan ako makarating. Kahapon naman, dumalaw sa burol ni Kian si Vice President Nenny Robredo. Kasama niya si Attorney Jose Manuel Jocno na chairman ng Free Legal Assistance Group. Kanina, nagtungo na rin ang Public Attorney's Office, Forensics, para magsagawa na ng autopsy sa katawan ni Kian. Kaya pansamantala munang sinira sa publiko ang burol. Sinuri nila ang mga sugat at tama ng bala kay Kian. Ako po'y nagpapasalamat sa kanya sa magandang mga sinabi niya sa ating ama. Siguro, pakiusap ko lang, baka pwedeng
paminsan-minsan babasahin po niya ulit to. He thanked President Rodrigo Duterte for his message commemorating the death anniversary of the former chief executive's father. Former President Noynoy Aquino, along with his family, friends, and former colleagues in government, heard mass by the tomb of the late Senator Ninoy Aquino. The place was packed with people in yellow, the Liberal Party's color, and nowadays linked to anyone perceived to be against the sitting president. Si Senator Ninoy, isa sa mga celebrated na kaso ng extrajudicial killing. At sa ngayon, sa dami ng nangyayaring extrajudicial killings, nakikita natin na marami pa tayong kinakailangang gawin, no? Upang magkaroon ng tunay na pagbabago. The older Aquino's death anniversary comes following the series of anti-drug operations that have resulted in the killing of about 100 people in a span of 1 week, including 17-year-old Kian Lloyd de los Santos. The former president couldn't help but express his dismay, noting how Kian is only one of the dozens of children who have died in the drug war. He says one dead is one death too many. Nakakagimbal. Kailangan ng investigasyong kaukulan para naman hindi haka-haka mangyari. Ngayon, importante doon sa investigasyon, huwag naman umabot ng pagkatagal-tagal. Yung matagal na investigasyon, imbis na nagpapalinaw, nagpapalabo. He admits he has no evidence to prove state-sanctioned killings, but notes the state has an obligation to protect the people. It's the first time the former head of state is speaking in public after President Duterte called him out for doing little to resolve the drug problem. He says he can't be onion-skinned about the remark, but Aquino admits he wasn't exactly thrilled. Hindi namin hinabula yung mahuli. No? Hinabol din namin pagkahuli, paano mako-convict. Panahon namin, importante yung proseso. Importante na walang babalik sa amin at sasabihin kami ang mismo lumalabag ng batas. It's an apparent swipe at the current administration. Aquino recalls how getting to the bottom of his father's killing was difficult. After 34 years, he hopes the process would be much easier for others. But he says it seems things haven't changed much. Ina Andolong, CNN Philippines. The daughter of the late Senator Ninoy Aquino, Chris, thanks President Duterte for his message on the death anniversary of her father. On Instagram, the actress and TV host writes, quote, "Honestly, this message from the palace was unexpected, but very much appreciated," unquote. In his message, Mr. Duterte acknowledged the nonviolent means of the late senator to restore democracy. Chris considers the words recognizing her father's place in Philippine history as, quote, "exceptionally heartwarming." Nilabas ng Caloocan PNP ang isang naarestong suspect na nagsasabing drug runner umano si Kian de los Santos. Ayon sa kanya, ang binatilyo ang mismong nag-aabot sa kanya ng droga. Umaaksyon si Bev Verdera. Agosto 17 na aresto at nahulihan ng droga ang suspect na si Renato Loveras. Nitong Sabado, ipiniresenta siya ng Caloocan PNP para patotohanan ng aligasyong sangkot sa droga ang napatay na 17 anyos sa si Kian Lloyd de los Santos. Ayon kay Loveras, kinukuha ni Kian ng droga sa isang neneng Escupin. Pag nakonta ko na po sa cellphone yung neneng, si Kian na po mag-aabang sa kanto, salubong na po, daan na po, kaliwaan na po, diretso na. Pag-confirm na po na okay na, tsaka po ako lalakad. 6 na beses kada linggo raw ang transaksyon nila at hindi lang daw si Kian ang menor de edad na ginagamit ni Neneng bilang drug runner. Alam ko po na menor de edad. Sa itsura po niya, mas bata pa po iba sa kanya. Naniniwala rin si Loveras na armado si Kian. Minsan po minahila sa gilira, sa likod. Hindi na po kami nakakapag-usap, diretso lang po. Ganun na po, parang wala lang. Nakakulong ngayon si Loveras sa Caloocan headquarters pero handa raw siyang magbigay ng salaysay kung ipapatawag ng Senado. Ang magulang naman ni Kian nauna nang nanindigan na hindi sangkot sa droga ang kanilang anak. Umaaksyon, Bev Verdera, News 5. 3 tama ng bala ang ikinasawi ng binatilyong si Kian de los Santos na napatay sa drug operations ng mga pulis sa Caloocan. Base yan sa pagsusuri ng forensics team ng Public Attorney's Office kanina. Kaugnay niya umaksyon live mula sa Caloocan si Ryan Ang. Ryan, ano nang plano ng pamilya ni Kian ngayon? Luchi, balak magsampa ng kaso ng pamilya ni Kian de los Santos laban sa mga polis na sangkot sa kanyang pagkamatay. Muli ring sinailalim sa autopsy ang mga labi ng binatilyo.
4 na oras sinara sa publiko ang burol ni Kian Lloyd de los Santos para ito sa re-autopsy sa kanyang labi na hiniling ng pamilya ng binatilyo sa Public Attorney's Office Forensic Team. Lumabas dito na 3 bala ang tumama kay Kian. Isa ay sa likod, habang ang 2 ay sa likod at loob ng kaliwang tenga ng binatilyo. Ayon sa Public Attorney's Office na humahawak na sa kaso, ito ang mga tama na may intensyong pumatay. Nakakalungkot, talagang magpapile po ng murder ang family. Kasi 3 fatal wounds po ito, 2 sa ulo at 1 sa likod. 3 bala naman na nakita umano sa crime scene ang binigay ng mga kapitbahay sa mga otoridad. Isasama raw ito sa investigasyon ng PAW. Pati na ang sinabi ng mga pulis na hindi umano si Kian ang nakita sa CCTV ng barangay na bitbit ang 2 lalaki. May mga pictures so kami, may mga super camera tayo na magsasalita ng katotohanan ng katawan ni Kian. Bagaman siya'y patay na, hindi makapagsasalita, yung mga sugat niya, tama ng baril, tama ng bala, nagsasalita po yan ng katotohanan. Pumalag naman ang mga kaanak ni Kian sa paratang na drug runner umano ang binatilyo. Hindi namin nakayanan, kaya paglalaban namin yan. Kaya siya makarating. Hinamon din ng ama ni Kian ng mga polis na ipa-drug test siya para mapatunayan kung totoong drug user nga siya. Sa kabila naman ng masamang panahon, dagsama na ikiramay. Kabilang dyan sina dating Vice President Jomar Binay at Senador Bam Aquino na kinundi na ang sunod-sunod na patayan sa war on drugs. Sobra na ang ginagawa sa karapatang pantaon. Kung sa palagay na natin na ito ay kasama sa drugs, hindi pa rin yun tama. That does not justify ang pagpatay. Dumalaw din sa burol noong weekend si Vice President Leni Robredo na nag-alok ng legal assistance sa pamilya de los Santos. Nag-iimbestiga na rin ang Commission on Human Rights matapos maalarma na sunod-sunod na patayan. Handa rin daw silang bigyan ng proteksyon ang pamilya ni Kian. Ayon pa sa CHR, hindi usapin dito kung drug runner si Kian. Whether a person or not is linked to the drug campaign, the fact remains that we have laws providing that certain processes have to be observed. And killing is not allowed under the law unless there are clear and convincing ways to show that it was justified. And the only justification there is self-defense. Luchi, wala pang pinalapetsa pero posibleng hatid sa huling hantungan si Kian ngayon darating na linggo. At pinayuhan na rin ng pamilya de los Santos ng Public Attorney's Office na wag muna magbigay ng interview sa media hanggat gumugulong pang investigasyon. Nakahanda naman ang mga polis na harapin ang mga kasong isasampas sa kanila ng pamilya de los Santos. Luchi. Bababaan mo yung income tax, babalik mo lang dun sa wisdom and essence nung initial bracket niya. So, ganun ho. Ibababa yon. Pero, at the same time, pwede tayong magdagdag ng consumption-based tax. 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 Paiimbestigahan sa Senado ang pagkalat sa internet ng mga peking balita, gayon din ang mga tinatawag na social media troll. Pati kasi ilang ahensya ng gobyerno ay nabibiktima ng fake news. Saksi si Jam Sasante. When we got this, it said it had a cover document, confidential. This was submitted to us by Nika. When we researched the website, this specific article, by the way, which was submitted to us by Nika, this specific article is partly for satirical and entertainment purposes.
ultimo National Intelligence Coordinating Agency ng gobyerno o NICA na peke. Kaya ganun na lang ang galit ni Senador Richard Gordon noong Oktubre sa ahensya na nagbase ng impormasyon sa fake news. Nitong Enero naman, may mga nagpakilalang abogado na nagsampa ng kaso laban kay dating Pangulong Noynoy Aquino at kay Mar Rojas na tinawag nilang Nutrition Secretary base sa isang BSP circular na non-existent pala o peke. Marami pa rin napaniwala dahil may mga kumalat na peking kopya ng circular sa mga website na nagpapakalat ng fake news. At hindi lang sa Pilipinas kundi sa abroad. Tulad nitong Disyembre nang magbanta ng nuclear retaliation ang Pakistani Prime Minister laban sa Israel. Dahil yan sa nabasa niyang plano raw ng Israel na nuclear attack laban sa Pakistan na kinalaunay natuklasang nabasa niya sa fake news. Kaya naman naghain ng resolusyon si Senador Kiko Pangilinan para imungkahi sa Senado na imbestigahan ang pagkalat ng fake news para tignan kung paano maaamyandahan ang 2012 Cybercrime Law at iba pang batas para mapanagot sila. Ang pinaiimbestigahan naman ng resolusyong inihain ni Senador Antonio Trillanes IV ay mga social media trolls o yung mga pekeng social media accounts na nagpapakalat ng maling balita at impormasyon. Kabilang sa tinatarget ni Trillanes ang mga gumagamit ng masamang lengguwahe at nagbabantang papatayin o gagahasain ang mga tutol sa sinasabi nila. Tila political trolls ang target pero hindi lang sila ang mga pekeng account. Noong Oktubre kasi, may pekeng Twitter account naman ng Pag-asa na naging basihan ng DepEd para i-anunsyo sa Twitter ang class suspension sa Metro Manila. Humingi ng paumanhin ng DepEd sa pagkakamali. Bukod sa Twitter, kabilang din ang Facebook sa platform kung saan kumakalat ang fake news. Bagay na ginagawa na rin ito ng paraan. May anti-fake news tools na silang din-develop at kasalukuyang sinusubukan sa Germany. Nagaya ng resolusyon si Senator Francis Kiko Pangilinan para maimbestigahan ang mga nagpapakalat ng maling balita o impormasyon sa social media tulad ng Facebook. Bilang sa nakapaloob sa nasabing resolusyon ay ang pagpapataw ng parusa sa mga social media platforms na pinapayagan ng pagpapakalat ng mga pekeng balita. Ay kay Senator Pangilinan, layunin ng nasabing resolusyon na matigil na ang mga nakakaalarmang pagkakalat ng maling o pagkakalat ng maling impormasyon. Sinabi ni Pangilinan, nagiging sandata ang mga fake news items ng maraming political organization para maka-impluwensya at maging usap-usapan ng publiko. Kaya dapat anya matiyak din na magkaroon ng media literacy skills ang publiko para hindi mahirapang malaman kung ano ang totoo at kasinungalingan lamang dahil sa manipulasyon ng ilan at pagdami ng mga nagsusulputang maling impormasyon sa social media. Idinagdag pa ng Senador, dapat itong pagtunan ng pansin upang protektahan ng kalayaan ng mga Pilipino ayon sa saligang batas. Hello po. Hello, Maharlikans. Nag-live uli ako. Magtatagalog na lang ako. Minsan na nga lang ako mag-English. Tinanggal pa ng, na-report nila yung video natin patungkol doon sa kay Jonathan Miller. So dahil mabilis nilang naintindihan dahil kasi na-detect ng Facebook po kasi yung mga mga bad words like mga idiot na yan, mga ganyan-ganyan. So ganun pa man, magtagalog na lang tayo, total Pilipino naman tayo, since tayo naman nagkakaintindihan, wag ko na lang Englishin, nahihirapan pa tayo. So yung live video ko na pinaghirapan ko, na inaral-aral ko kung paano ko, nag-download ako ng software, kung paano ko ma-present sa inyo ng maganda yung mga ni-research kong mga clips. But anyway, tinanggal po nila. Pero hindi tayo susuko sa laban, Maharlikans. Walang sukuan sa laban. Na-upload ko na po, upload ba? Tama. Na-upload ko na po sa YouTube. So yung pinaka-buo nun, hanapin nyo na lang. But ikukwento ko na lang in Tagalog uli, yung naobserbahan ko, i-share ko sa inyo, mga minamahal kong Maharlikans. Okay. Yung video na yon, napansin ko, yun nga, napanood ko yung original, tapos yung nireport ng hunghang na yon, ay tinanggal niya, 'di ba? Pinasukan niya nag-insert siya doon ng video ng picture ni Putin at saka ni President Duterte during the meeting. So sabi ko nga, ano ang connect doon, 'di ba? Ano irrelevance kumbaga ang pinag-uusapan niya, ang tanong niya kay President Duterte, yung tungkol doon sa made up issue na extrajudicial killings.
So, nag-insert siya ng video, ay ng picture, tapos naglagay pa siya ng picture doon na since daw na naging presidente si President Duterte ay naging 5,000 na po ang namamatay. Okay, ulitin ko sa Tagalog dahil Pilipino naman tayo at mas nagkakaintindihan tayo. Sabi ko nga, ang 5,000 pong pinatay, mga kababayan ko, okay, ang 5,000 pinatay ay hindi po yun lahat ay operasyon ng gobyerno, meaning hindi operasyon ng mga kapulisan o yung assigned doon na mga police. Ang ibig pong sabihin, yung ibang mga pinatay doon na mga nakikita namin nakahandusa, yun ay mga inosente. Naniniwala po ako doon. Bakit? Bakit sila naging inosente? Bakit sila biktima? Bakit ngayon pinapalabas ng mga dilawan na extrajudicial killings yun? Alam niyo po, yung mga kawawang biktima ng mga pinagpapatay, hindi po lahat legit yun. Dahil yun ay mga gawa ng mga kumukontra kay President Duterte, mga drug lords. Yung senador na Corimao, na si Leila de Lima, na inaantay nating magbitay na. Yung mga generals na pinangalanan, sila po ang behind nun. Okay? Dahil gusto nga nilang sirain. Gusto nga nilang i-picture sa buong mundo na si President Duterte ay napakasamang tao, napakasamang presidente. Where in fact po, na gusto lang naman magkaroon ng pagbabago ng ating mahal na Presidente Duterte ang Pilipinas. Pero itong mga bugok, okay, mga bayarang media na tumatanggap ng payola, na nakikinabang sa mga dilawan, okay, sa mga opponents ni mga political opponents ni President Duterte, sila po ang gumagawa niyan. So alam natin 'yan. 'Di ba? Nire-remind ko lang po. So naloka lang ako dahil napakabilis po report kasi tinag ko yung Jonathan Miller. Actually 2,000 lang naman yung I think yung kanyang followers, like siguro hindi siya masyadong busy kaya na-report niya ang video natin na patutsad ako sa kanya, na tinawag ko siyang hunghang bugok. So tagalogin ko na lang po ano. So ayun lang naman, Maharlikans, andito pa rin ako para magsaliksik, okay, mag-deliver sa inyo ng hindi ko opinion, okay? Kundi galing sa totoong pangyayari, hindi yung gawa-gawa lang, okay? Katulad ng mga media sa atin sa Pilipinas. You know, Ed Linggau, di ba? Yung mga ganyan, Karen Davila, Lord de Vera, yung Lucy Cruz Valdez, halos lahat sila, wala ka nang mapili eh. Wala ka nang mapili. Alam nyo po, total, meron namang presidential communications. Doon na lang po tayo manood sa kanilang live kasi pagdating sa media, twisted na po yan. Doon na lang. So doon din po ako kumukuha sa government channel kasi to let you know sa lahat ng mga nagba-vlogs din, we have the right to get the video of government channels kasi kung mga taxpayers po tayo, may karapatan po tayo yan, nasa batas yan. Hindi tayo pwedeng, kumbaga once na in-report na kumuha man tayo ng video sa government channel, pag-aari din natin yan. Dahil gobyerno yan eh. Di ba? Kung taxpayer ka, you are entitled to use that video. But ganun pa man, Maharlikan, sa tutuwa po ako sa inyo dahil nandiyan kayo ng bonggang-bongga para sa laban sa ating bayan. Dahil yun nga, di ba, sama-sama tayong panindigan itong laban na ito dahil hindi to kaya ni President Duterte dahil pipilitin siyang sisirain. Yung mga oligarkiya, you know, ano po yan, gumagapang yan. Yung mga media, like tulad yung mga international media, yung katitira ko lang, Jonathan Miller, bakit siya ganun? Kung mapapansin mo yung Twitter account niya, puro po mga twisted yung mga pinagsasabi niya, puro tira ng tira kay President Duterte. Bakit? Napakadaling sagot. Bakit ito mga media na to gumagalaw? Ano po yan? Utos yan ng mga malalaking negosyante, ng mga oligarkiya na nagmomonopolize sa atin sa Pilipinas. Sila ang nagkokontrol. Tulad ngayon, I don't know, itong larangan ng ating komunikasyon. Ayoko na lang i-Englishin kung saan ako nagla-live ngayon. Duda ako na may mga sabwatang nagaganap. Sabi ko nga, pwede nila i-shutdown itong page na to, but syempre marami pa naman tayong outlet, YouTube, whatever, magkita-kita na lang tayo doon pag shutdown nila ito, Maharlikans. Total, andyan lang naman ako. Kung shutdown na yung isa, lipat ulit tayo para marinig tayo, Maharlikans. So yun lang po, mabuhay kayong lahat at I don't know, kung nakikita yung pajama ko dito, patulog na ako, hindi ko alam, minsan hindi ko na-detect yung video. Nakapajama ako sa baba, yung totoo niyan, tapos nakabihis lang ako ng ganito para naman mukha akong tao sa inyo.
But ganun pa man, minamahal kong mga kababayan, minamahal kong Maharlikans. I'm so happy po, masaya po ako dahil naririnig po yung boses natin. Sama-sama po tayo. Sabi ko nga po ang makikinabang nito, ang ating mga apo. Diba? Sabi ko, 30, 40 years from now, patay na tayo, wala na tayo. So, tulong-tulong tayo para mabago ang Pilipinas. Alam ko na hindi ganun kadali na mabago. Dahil kapag may mga taong gusto ng pagbabago, tulad ni President Duterte, may mga tao din gustong sirain. Dahil gusto nilang maghari ang kasamaan. So yan lang po, mabuhay kayong lahat at mahal ko rin kayo. Thank you very much. I wish, kung pwede ko lang kayong yakapin ng sabay-sabay, di ba? Yan lang mga nagbibigay ng heart sa akin. Kung pwede ko lang gawin yun, gagawin ko. But sincerely, from the bottom of my heart, natutuwa po ako dahil sinasamahan niyo ako sa labang ito. Mabuhay po kayo at mag-ingat po kayo. Good night dito mula sa California. Force, si Yan Yizhu alias Randy. Sumuko si Yan isang araw matapos sumuko si Marcelino sa Armed Forces of the Philippines. Nahaharap ang dalawa sa kasong possession of dangerous drugs sa Manila Regional Trial Court Branch 49. Ayon sa korte, wala pang naibibigay na credible na paliwanag sina Marcelino at Yan kung bakit sila nasa bahay na ni-raid noon sa Santa Cruz, Manila. Mahigit 100 mga bilanggo ang nakatakas matapos umatake ang may 100 armadong lalakihan na pinamumunuan ni Commander Derby. Ayon sa pulisya, lumusob at nagpaputok ang nasabing mga armadong kalalakihan at sinamantalang tumakas ng may 158 bilanggo. Kabilang sa mga nakatakas ang 80 bilanggo na may kaso kaugnay sa ilegal na droga. Base sa ulat ng pulisya, 5 sa matumakas na bilanggo ang napatay habang 6 sa mga ito ang nahuli na. Namatay din sa nasabing paglusob ng mga armadong grupo na pinaniniwalang miyembro ng BIFF ang jail guard na si Jail Office 1 XL Bisilo. Kasabay nito, inilagay na sa high alert status ang lalawigan ng North Cotabato at nakastandby na rin ang mga militar para tumulong sa pulisya sa paghahanap ng nakatakas ng mga preso. Ayon kay Aguirre, buo ang kanyang tiwala sa kakayahan ng CIDG para imbestigahan ang nasabing insidente. Nagsimulang mag-imbestiga ang CIDG matapos lumagda sa affidavit ang isa pang high-profile inmate na si Tomas Donina at umami na siya ang sumaksak kay Sebastian. Samantala, niniwala si Aguirre na hindi maaaring ituro ang Liberal Party bilang utak sa tangkang pagpatay kay JB Sebastian. Inilabas na ng Department of Justice ang 5 pahinang sinumpang salaysay ng high-profile inmate na si Tomas Donina at umaming sumaksak kay JB Sebastian sa loob ng New Bilibid Prisons noong September 28, 2016. Idinitalya ni Donina sa kanyang affidavit ang ugnayan ni Senators Antonio Trillanes at Laila de Lima na nag-utos umano na ipapatay si Sebastian. Tumanggi naman si Donina na pangalanan ng kanyang mista sa Philippine Navy na nagparating sa kanya ng utos umano ni Trillanes at de Lima na patayin si Sebastian para hindi na makapagsalita laban sa senadora. Giit ni Donina na nag-usap sila ng kanyang mistahan ay sa pamamagitan lamang ng cellphone. Sinabi pa ni Donina na pinangakuan siya ng kanyang mista na mapapalaya kung magagawa niyang patayin si Sebastian at kapag napatasik sa Malacanang si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi kumbinsido si Senator Panfilo Lacson sa paliwanag ni Department of Budget and Management Secretary Benjamin Jokno na walang pork barrel na nakapaloob sa 2017 national budget. Una nang sinabi ni DBM Secretary Benjamin Jokno na tanging ang emergency fund ang hindi nakadeklarang alokasyon sa pambansang pondo. Giit din ni Lacson na alam niya kung saan nakalagay at kung magkano nakalaan para sa ilang mambabatas. Ayon kay Lacson, may kongresistang may bilyong halaga ng pork barrel habang ang iba ay mas maliit, subalit may ituturing pa rin daw na pork na ipinagbabawal ng batas. Sinabi ni Lacson na naibalik sa DPWH ang 8 bilyong piso na nailipat ng mga senador sa mga state universities and colleges para magkaroon ng libreng matrikula. Dismayado din ang senador dahil nabawasan ang disaster fund sa kabila ng marami pang biktima ng kalamidad ang nangangailangan pa ng kaukulang tulong. Ayon sa Ombudsman, nagkaroon ng grave abuse of discretion sa panig ng Sandigan Bayan nang ibasura nito ang kasong graft ni Ejercito. Hindi raw kinukonsidera ng Sandigan Bayan ang ilang irregularidad sa pagbili ng armas ni Ejercito nung alkalde pa lamang ito ng San Juan. May pirma rin umano sa Ejercito sa kontra ng pagbili ng armas na nagpapatibay na dapat siyang panagutin sa kaso. Matatandang ibinasura ng Sandigan Bayan ang kaso ni Ejercito dahil sa walang sapat na batayan. Sa tala ng DOE, mahigit 700,000 kabahayan pa rin ang walang supply ng kuryente. Nagtatalaga na ng mahigit 600 personnel ang DOE para maibalik na sa normal ang supply ng kuryente.
Ayon kay Social Security System Chairman Amado Valdez, na sa nasabing tax reform, mababawasan ang binabayarang buwis pero tataasan ang contribution sa SSS. Paliwanag ni Valdez ang nasabing hakbang ay para mapahaba pa ang buhay ng pondo ng SSS. Tiniyak naman ni Valdez na mayroon pa rin pag-asang maipatupad ang panukalang dagdag pensyon pero tikom naman ang bibig nito kung kailan. Ayon sa Department of Energy, nasa 7 at 20 sentimo kada kilowatt-hour ang tinatayang magiging dagdag singil sa kuryente. Umaasa ang DOE na walang mangyayaring pagnipis ng supply sa kuryente, pero kung hindi ito may iwasan ay posibleng magkaroon ng yellow alert status